kasiyahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 6:02. RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Martes, 23 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Umaasa ho kami, sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Tayo po magkakarinigan hanggang alas 7 ng morning para po sa ating programang Straight to the point. Straight to the Point. At tulad ho ng dati mga kasama, pag-uusapan natin mga napapanang usapin, balita, mahagirapan na dapat ho ninyong malaman. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Straight to the point. Sa Facebook, live na rin tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato. Again, DXMY 90.9 Cotabato. Straight to the point. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight. Ating text line mga kasama sa mga text concern po ninyo, 0950-032-7332, Straight. 0950-032-7332 mga kasama. Sa kalagayan po ng ating panahon mga kasama, base po sa Pag-asa, yung binabantayang sama ng panahon, yung bagyong si Micaela, international name Micaela o bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa, ito ay nasa 725 km east ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay po yung maximum sustained wind na 140 km per hour, malapit to sa gitna. At pagbugsong, abot to ng 170 km per hour mga kasama. Tinatahak ko ito yung direksyon ng southwest sa bilis, o northwest sa bilis na 30 km per hour. Samantala sa kalagayan ho ng panahon, ang bahagi po ng Mindanao, ilang bahagi po ng Kabisayan ay makakaranasan ng maulap na papabri na may karat-karat na pagulan, pagkulong at pagkidlat. Ito ay dahil sa umiiral naman ng southwest monsoon. At posible po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranasan ng malakas na buhos ng ulan. Samantalang ilang bahagi ng bansa, apektado ho naman ng umiral na localized thunderstorm mga kasama. Ang temperatura ngayong araw nasa pagitan po ng 26.6 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius mga kasama. Sunrise natin kanina 5:28, lulubog naman 6:28 mamayang gabi. Weather report.
Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Kumusta po kayo? It's a Tuesday mga kasama, Martes. Tayo ho'y 23 na sa buwan ho ng June 2026. Straight to the point. Welcome ho sa ating programang Straight to the Point. Good morning, Radyo Manebs. Good morning, Sir Erwin Mapia Mapita. Mga kasama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamig na umaga ho ng Tuesday at umaasa tayong wala ng holiday o wala ng suspension. At bahagi makulilim kahapon, maaga pa yung buhos ng ulan, Radyo Manebs. Kaya nga. Hanggang bahagi ng hapon, di ba? Basta nung pagkatapos ng mga nagrally, yun na, bumuhos na talaga Bumuhos ng na malakas ulan. na ulan. Straight. Mga hanggang alas 2 pasado. Straight to the Ng point. hapon ho yung buhos ng ulan, mga kasama. May kalakasan yung kahapon, ha? So, posible rin na kung hindi man din natuloy yung rally kahapon, talagang magsususpended din ng klase ang city government dahil sa lakas ng ulan. Straight. Ilang mga lugar sa Cotabato City kahapon, as usual, sa ating pong nakasanayan mga kasama, binaha. Straight. Umakyat yung tubig sa mga kanal. Straight to the point. Ang dami mga usapin, dami ito mga sinusubaybay mga balita at kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Pero pinag-uusapan ngayon, Radyo Manebs, hindi lamang sa ating bansa, maging international. Straight to the point. Yung hindi usual, mga pagkakataong ito napapanood natin, nakikita, nababalitaan, mga pangyayari sa ibang bansa, yung mga indiscriminate firing na nangyari, Radyo Manebs, matandaan mo, Straight. in last year, mga ilang insidente. Pero this time around, isa hong malungkot na insidente, mga kasama, yung bumulaga sa atin, makaraang nangyari ho ito sa isang lugar. Straight to the point. Hindi siguro na hindi inaasahan, Radyo Manebs. Walang mag-aakala na mangyari itong nasabing insidente at yung mga sangkot, mga kabataang estudyante, Straight to the point. kapwa mga minor de edad, mga kasama. Anong edad? 14 at 15 anyos. Straight Ano? to the point. Yun yung ating tinutukoy, mga kasama, yung nangyaring insidente ng pamamaril na nangyari kahapon sa San Jose National High School, Straight. Barangay 86, dyan sa bahagi ng, anong lugar ito? Sa bahagi ng Tacloban City, Straight to the point. kung saan, base po sa pinaka-latest information, nasa 4 na mga estudyante na yun namatay. Straight to the Ang dalawa roon, babae, Radyo Manebs. Yung unang 3 point. ay babae, yung 2, isang lalaki. Samantalang mayroong ilan yung wounded, nasa 6. Sinasabing wounded sa nangyaring insidente ng pamamaril na kinasangkutan ng 15 anyos. 15 anyos and isang 14 anyos na mga estudyante. Straight to the point. Binabanggit, mga minor. Mga minor de edad. Doon sabihin natin, malayo sa ating lugar, Radyo Manebs. Bahagi ng To the point. Tacloban, Visayas, di ba? Tayo nasa Mindanao. Pero nakakabahala pa To the rin. point. Of course, considering na nangyari ito sa isang lugar na hindi mo sukat akalain na maipasok sa loob ng paaralan. Dala-dala ng estudyante yung baril. Straight to the point. Alarming ito considering na may ganitong klaseng insidente na nangyari sa isang eskwelahan. Yung eskwelahan, Radyo Manebs, kabilang yan sa mga itinuturing na isa sa pinaka-mapayapang lugar. Itawag ko dyan, School of Peace Zone. Peace Zone. Dahil sa anumang mga insidente ng karahasan, hindi pwedeng idamay yung mga paaralan. Straight. Pero masaklap ito dahil yung mga nagsagawa nitong ganitong klaseng insidente, brutal na insidente ng pamamaril, mga estudyante at age of 15 and 14. Straight to the point. Gamit yung isa ay 9mm pistol, Glock. Yung isa naman ay 38 revolver. Straight. Base nga sa initial na investigation as of yesterday, nasa 40 na mga bala o mga slug, basiyo yung na-recover ng mga investigador
na mula sa 9mm pistol. Samantalang yung 38 caliber revolver, sinasabi isa lang yung na-recover din ng PNP. Lumalabas, nakapag-change magazine para Jumanebs. Yung isa sa shooter na sinasabi, yung baril, pagmamayari ng kanyang tiyahin na isang pulis. Samantalang yung revolver, sinasabing registered sa isang security agency. Straight to the point. Ano? What is alarming here, Straight to the dahil ito nga, nangyari sa isang pampublikong paralan. straight to the point. And ito, magsilbing Aral na rin ito. aral sa lahat, mga administrador ng mga paralan, pampubliko, mga pribadong paralan, Radyo Monebs. Straight to the point. Ano? Na doblehin ho yung inyong, ano bang tawag dyan? Inspeksyon, pag-iingat sa mga estudyante na mga pumapasok. Monitoring sa mga behavior ng mga kabataan. Straight. And yung mga pagpasok, doblehin para mabiripika. Mayroon ba mga bagay na dala na pwedeng ikapahamak ng kanilang kapwa-estudyante? Straight to the Lalo't higit kung yan po yung mga deadly weapons mga kasama. straight to the point. Lalo sa ating lugar at Jumanebs, Mhm. na nagkalat yung mga loose firearms. Ano? Malaki yung posibilidad kung hindi po ito mabigyan, hindi po ito hindi magpatupad ng mas mahigpit na security measure, Straight. mahigpit na inspeksyon, magdaman sana Radyo Manebs, Straight to the point. ano mangyari sa ating lugar, Straight to the point. pwedeng may mailusot ng mga gamit, Straight. yung mga deadly weapons, yung ating po mga ilang mga estudyante. Straight to the point. Ano? So, sa ngayon, maring kahapon, ilang mga school authorities na, kanina na hong nire-review yung kanilang mga panuntunan sa pagpasok sa mga eskwelahan ng kanilang mga estudyante, Radyo Manebs. Straight to the point. Ano? Para hindi po mangyari yung nangyari dyan sa bahagi ng Tacloban City, mga kasama, Straight to the point. na naging dahilan ng pagkasawi ng mga estudyante. Ilang estudyante, nasa 4 na mga kasama. Yun na yung pinaka-latest. 4 na estudyante yung nasawi, habang 4 din yung binabanggit na nasugatan kasamang Sir Erwin. Na wounded. Straight to the point. Ito yung pinag-aaralan ngayon. Ito, marami pa rin nagsasabi na dahil nga sa juvenile justice law, kinakailangang mas paigtingin pa. Straight. Siguro, kasamang Sir Erwin, sa mga mababatas natin sa national, ito siguro yung mga mas magandang pag-aralan nila kung paano ba mas mapagpapaigting itong nasabing batas nito. Considering kasamang Sir Erwin na may mga kabataan kasi na alam natin 16 years old, 15 years old. Below 18. Below 18. Alam na nila yung tama at mali. Pero yung mga consequence, hindi pa rin nila yan alam kung ano mangyayari. Ano na, kung may magagawa silang hindi o paglabag sa batas, hindi naman sila pwedeng ikulong. Kasi pag ang mga minor de edad sasabihin nila alam ko na yan. Pero yung mga consequence niya hindi nga nila alam kung anong mangyayari. Basta ang alam nila tama, mali. Dapat siguro pag-aralan nila kung paano magkaroon ng sinasabing pagpapakulong sa mga minor de edad kasamang Sir Erwin. Pero Yung dapat edad. yung sinasabing yung batas na uusig sa kanya kasamang Sir Erwin, yung sinasabing karumal-dumal, yung ginawang krimen. Pero kasi pagka pinag-uusapan ng juvenile justice law, exempted pa rin yung mga minor de edad. May mga panukala, kabilang dyan si Robin Padilla. Robin Padilla. Straight. Nais niyang babaan yung edad ng sasaklawin ng batas nito, Radyo Manebs. Pero kasi kung bababa naman din kasamang Sir Erwin, alam naman natin ang batas dito sa Pilipinas, medyo nakakalungkot pa rin dahil laging may butas. Point. So baka siguro kung bababaan ito siya, marami siguro mga kabataan ang pupunta sa kulungan. Oo. Straight. Pero siguro kasamang Sir Erwin, ganun lang siguro yung mga magagandang nakikita natin na i-resolve dito. Pwedeng ikulong siguro yung mga kabataan pag gumawa ng hindi hindi na talaga katanggap-tanggap na Straight. krimen.
May mga krimen kasi na ginagawa yung mga kabataan kasamang Sir Erwin na pwede natin ma-exempt na sasabihin natin nagkamali lang to. Pero yung mga ganun, pagpatay ng sobra-sobra, lalo na kung aabot na ng dalawa, dahil pag sinabi ng dalawa, marami na yan. Heinous crime. Great. Ang tanong nga rito, ng taong bayan, ano yung nag-udyok sa dalawang ito para gawin yung nasabing kaharumal-dumal na pagpatay, pamamaril, Straight. na ikinasawingan ng 4 na individual at pagkakasugat ng maraming iba pa. Straight. To the Ano point. yung dahilan? Ano yung pinakamalalim na dahilan? May binabanggit. Straight. Yung isa raw sa Namaril Radyo Manebs at grade 7, biktima ng pambubuli Straight. To sa the point. kanilang paaralan. Straight. Kabilang yan sa sinisilip ngayon ng mga otoridad. Ito bang kanyang ginawa? Bunga ng kanyang paghihiganti dahil sa madalas nagiging biktima ng pambubuli? Straight. Or To the point. mayroon pang ibang mas malalim na dahilan? Straight. May mga sinisilip din na anggulo dahil prior to that, earlier kahapon, sinasabing yung dalawa ay nag-post sa kanilang social media account gamit o hawak-hawak yung baril. Yung 9mm pistol and yung caliber 38 revolver. Straight. To the point. Ano? Yung isa, Monday na. Mayroon pa isang binabanggit eh. Straight. To the point. Then, ilan sa mga tinitinang posibilidad, maaari bang yung dalawa na impluwensyahan dahil sa mga online games na kanilang madalas na nilalaro mga kasama? Straight. To the point. Ha? Pwede ba? Posible ba? Yun yung naka-impluwensya sa kanila? Kung ano yung kanilang madalas na pinaglaruan, yung mga online games na kanilang nilalaro, gusto nilang gawin in real life? Nagiging ano na, totoong buhay na. Straight. To the point. Dahil may mga online games tayo, hindi tayo familiar sa mga online games sa mga kabataan at Jumanabs. May mga online games na Straight. To the point. tawag niyan, kumbaga, online games na yung naglalaro, parang Feel niya? namamaril. Namamaril, Feel yung niya iba, namamaril ng mga vampires. Straight. Yung To iba the point. naman, mga masasamang individual. Kaya Meron ding laro na yung naglalaro, umaakto as a killer. Straight. To the point. Ano? Straight. To the point. Posible ba kaya na ang mga ito ay na-impluensyahan doon sa kanilang mga nilalarong online games? Straight. To the point. Matandaan mo, ilang mga nagpanukala na rin na Jumanebs na iban yung ilang mga online games dito sa ating bansa Radyo Manebs, di ba? To the point. Dahil nga sa ilang mga pagkakataon na rin Na nangyayari sa real life. na nangyayari sa real life, yung mga madalas nilang nilalaro online mga kasama. Tulad na lamang nung Counter-Strike dati. Buti na lamang ngayon, medyo hindi na ginagamit. Pero may bago ngayon kasamang Sir Erwin na ganun pa rin. Gumawak pa rin ng baril. Baril. Straight. Kalimutan ko lang yung nilalaro eh. Minsan nasubok na rin tayo, pero Yun na ba yung Roblox na binabanggit nila? yun siguro. Basta yung Yun ba papalit-palit yung ng... kasamang Rick? Kasamang Rick? Wala, busy. Yun ba ang Roblox? Yun, Baril-baril yun? Straight. To the point. Ano? At nakakalungkot itong nasabing insidente dahil mas mahaba yung oras, lalo yung bakasyon Radyo Manebs, mas mahaba yung oras ng mga anak natin, mga kabataan natin, ang kanilang hinahawakan ay yung kanilang mga gadget. Straight. At habang hawak-hawak yung gadget, naglalaro ng iba't ibang mga online games. Straight. To the point. Ano? Ito yung malungkot na reality. Ano? Na sabihin natin, baka nagkataon lang. Nagkataon lang yung nangyaring insidente kahapon. Straight. To the point. Ano? Pero what if? Huwag naman sana. To the point. Yung naka-impluensya nga sa kanila ay yung mga online games na kanilang madalas na pinaglalaruan mga kasama. Straight. To the point.
siguro it's high time na para po sa ating gobyerno na matingnan ang bagay na ito and gumawa ng karampatang hakbang. Straight. At suportahan yung matagal ng mga panawagan ng mga magulang, iba't ibang mga sektor, Straight. na tuluyan na hong iban mga kasama sa ating bansa yung mga online games na yan. Straight. To the point. Dahil sa mga negatibong epekto na idinudulot ito sa kaisipan ng ating po mga kabataan. Straight. To the point. May ibang mga kabataan ng Radyo Manebs na habang naglalaro, hindi mo pwedeng istorbohin. Pag inistorbo mo yan, talagang magagalit yan. Lalo na pagka nasa finish line na. Straight. May mga kabataang kahit 10 oras na ng gabi, walang pakialam. Straight. Laro pa rin sila ng laro at to the point na naiistorbo na yung kanilang mga kasama sa bahay o kundi man yung kanilang mga kapitbahay. Straight. Dahil sa kanilang mga online games na ginagawa mga kasama. Straight. No? To the point. Ito yung malaking challenge and we do hope matingnan po ito ng ating mga otoridad, ng ating mga leaders, mga mambabatas natin, paano magawan ho ng paraan. Straight. To the Dahil point. yung iba't ibang mga posibilidad ng impluensya, naririyan daw mga kasama. Pwedeng mangyari. Straight. To the point. Ano? And sa mga school administrator, mga pamunuan ng iba't ibang mga paaralan, publiko man, pribado man, Straight. To the point. doblehin yung mga ginagawang security measures. Nung tayo na sa high school pa, elementary high school, Radyo Manebs, every now and then, may mga biglang surprise inspection sa mga classroom. Lalo na kapag ikaw ay nasa last section ka. Nasa section na mapansin ng mga administrador, mga paaralan na medyo maraming mga pasaway. Straight. To the point. Minsan kasi kasama Sir Erwin, medyo nakakalungkot din ito mga inspection ng mga guro natin. Bakit? Dahil porket nalagay ka lang sa pinakahuling Yun na session nga, yun na nga. May mga na pagkakataon pinagkagamalan ka, o di kaya naman pinag-iinalaan Oo. kang barambado, bad boy, To the ganun. point. Hindi naman din siguro. May mga pagkakataon, yung panahon natin noon, I don't know, ilang taon na kasi lumipas. Mga panahon natin noon, bigla-bigla na lang. Sa last section tayo madalas sa Radyo Manebs. Straight. Bigla-bigla na lang. May mga inspection na ginagawa. Lalo na't yung isang classroom, mayroong ilang mga, sabihin, quote-unquote, mga bugoy. Straight. Mga bugoy na mga estudyante. Hindi maialis yun na madalas nagiging subject ng mga surprise inspection sa mga paaralan. We don't know. Ngayong panahon, ano yung mga panuntunan ng mga paaralan. Pero dapat, yung pagpapaigting ng kanilang mga security measures sa mga paaralan. Straight. To the No? point. Para sa lahat, hindi yung magiging selected Radyo Manebs. Straight. Diba? To the point. Kung inspection ganito lahat, pagpasok pa lang, inspection na. Mas mahigpit. Straight. And sa loob ng mga campuses, yung pagiging vigilante Radyo Manebs ng bawat isa, hindi lang nung mga guro, administrator, maging mga estudyante na rin mismo. Straight. To the Para sa kapakanan ng seguridad ng bawat isa. Para hindi mangyari yung mga katulad nitong malungkot na insidente, mga kasama na nangyari mismo sa loob ng paaralan. No? Sa loob ng eskwelahan na dapat, kapag sa eskwelahan, ano lang dapat yung iniisip ng mga estudyante sa loob ng Radyo Manebs? straight. To the point. Pagpapasok sa eskwelahan, dapat yung atensyon ng mga kabataan, Straight. dapat isa lang, Straight. mag-aral. Aral, maglaro. Oo. Part ng kanilang extracurricular. Matuto. Straight. To the Hindi yung gumawa ng mga bagay na maglalagay ho sa kanila sa alanganin straight. at maglalagay sa peligro sa kanilang kapwa estudyante o mga kaguruan, mga Siguro kasamang Sir Erwin, sa mga paaralan din natin, hindi lang, basta sa lahat na ng mga paaralan, dapat siguro pwede na silang request ng mga PNP personnel. For example, sa isang paaralan, meron dalawa,
merong nasa main entrance at sa exit naman. Para if ever man na magkagulo, pero wag naman sana. Huwag naman sana. Huwag At naman. least may makakaresponde na masasabi nating otoridad. O PNP, ganon. Dahil alam naman natin na yun na may backup. Hindi katulad ng gwardiya, pagpalagay natin nasa 5 lang sila, kukulangin pa rin yan. Straight to the point. Siguro mga ganon yung mga idea natin kasama Sir Erwin na pwedeng i-recommenda ng mga school. Mag-request ng PNP personnel. Pwede rin yan. Pwedeng 3, pwedeng 2. Basta ano lang, bigyan nyo lang ng pamirienda. Oo. Pero sa dami ng mga eskwelahan, sa limited number ng ating kapulisan, para magiging mahirap ma-sustain yung Radyo Manibs, ano? Straight to the point. Pero alam ng otoridad natin, alam ng mga school kasi administrator kung paano yung diskarte. Ang PNP kasi 1:500 Yun. Daming inaasikaso, ginagampanan. Kung buong oras nila Nasa school lang. Nasa school lang, paano yung iba? Na hindi yung ibang mamamayan na dapat din ang bigyan ng atensyon mga kasama. Marami tayong mga nababalitaan maliban sa security personnel, yung close coordination sa mga barangay. Straight. Malaking bagay din yun. Straight Ano? to the point. Ito, magsilbing eye-opener po sa ating lahat ito. Dahil sa insidente nangyari kahapon, mas palakasin yung seguridad ng bawat mga paaralan sa iba't ibang panig ng ating lugar. Dito sa atin, sa Bangsamoro Region, i-consider natin yung mas magpalakasin ang seguridad, yung pagpasok ng mga kabataan sa mga eskwelahan, ma-ensure na wala hong mga bagay na pwedeng ikasakit ng kanilang kapwa estudyante or mga kaguruan. Yung mga itinuturing na mga deadly weapons mga kasama. Straight to the point. Yan ho yung ating challenge, panawagan. Tsaka absorban din ninyo ang inyong mga estudyante. Baka kasi ganun. Dahil naging rason lang para mangyari yung insidente na yun, bully. Straight. Yung bagay pa yan. Obserbahan din yan. Pero alam naman natin na ipinapatupad na itong anti-bullying. Yeah. Pero wala pa rin. Hindi pa rin natin talaga... Wala namang such thing na perfect, Radyo Manibs. Oo. Kahit gaano kahigpit yan, may mangyayari at mangyayari talagang hindi nga perfecto eh. Straight. Walang such thing as perfect. Pero at least, Straight. yung mga effort na gagawin ay mararamdaman ng bawat isa, estudyante, ng guro, ng mga magulang, ng komunidad na dito sa eskwelahan nito, iligtas yung aming mga estudyante. Ligtas yung aming mga anak. Straight to the point. Para na rin sa kapanatagan ng isipan ng administrator ng eskwelahan, mga estudyante, Straight. mga nasa komunidad, and of course, mga magulang, mga kasama. Nandito nga kasamang Sir Erwin yung e-senior ng Remain Jensen. Sabi niya. Conversation. Nakalagay dito, bro, Ganishir, madayon kita, and then sabay tawa. Ikaw, ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Revolver. Pero kung madayon ka, sige, we use one gun. O, pa-English pa. Ayaw bro, dapat to. I-keep safe. Bro, dadadon ko. And then, dadon mo an pusil bro. Ilunggo man ito, sir, no? Takloban kasi yan eh. Oo. Something like... Oo, dada it revolver. Any bro, bibiling ako paagi. Sige chat mga 7 o'clock kung madara mo. Bro, and then may emoticons na paiyak. Oo. Straight. Yun na, merong mga bad words dito. Yo, bro, pag andam la, adi ko papakaturog kanda anti. Ibig sabihin, pinatulog pa. Doon siya natulog sa kanyang auntie. Ganon ba yun? No. Kwarto, bangin la niya, bayaan itgan. Then may tawa. To the point. Ayan na. I just realized if we get caught and the place in juvenile. Ito yung mga text dito kasama sa To Erwin. the point. So yun, may mga conversation prior. Bahagi ng kanilang plano. Straight. 7 o'clock talaga. Pero nakakalungkot talaga kasama sa Erwin dahil ilang araw pa naman din ang pasukan. 2 weeks ago. Oo. Meron na nangyaring bullying. How much more pa siguro kung aabutan ng ilang buwan na. Siguro
tambak-tambak na yung sinasabing bullying na nangyari sa isang paaralan. Kaya nga, kakalungkot. Straight to the No? point. Again, yung ating panawagan sa bawat isa, paigtingin yung pagpapalakas ng seguridad sa bawat mga eskwelahan, dito po sa hindi lang Bangsamoro Region. Dito sa atin sa South Central Mindanao Region 1, Straight to the point. sa ating bansa in general na, para Straight to the point. hindi na maulit yung ganito karahas na insidente na nangyari sa isang eskwelahan. May nag-PM dito kasama si Erwin Sabi. sa Saptula, Rojaima. Sabi na may pasok po. Wala. Ay, wala. Meron po. Meron. Meron po pasok. May pasok. May pasok po. Hindi na kayo malilate. Oo. Wala nang rally na mangyari. Straight to the point. Okay? Mga kasama, oras natin sa buong kapuluan. Alas 6:32 ng umaga. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Ako nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Sa Association. sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sector ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Tang ganado na made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:36 ng umaga. RMN. Mga mamis, narito na po ang Lampin Pants Diaper Mega Dry Day or Night at kaya ito tumagal ng hanggang 12 oras. Hygienic, safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drugstores nationwide. Straight to the point. Magandang umaga muna sa ating mga viewers. Si Mads Gundarangan Enoch. Matagal-tagal din hindi nakapag-comment itong si Sir Mads. Morning, Enoch. morning. Hanggang Sultan Kudarat. Si Alvin Embang Alamada. Pa-shoutout po sa Barangay Alamada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Always po nakikinig. Sagira Malagyanon. Good morning naman ang tinutulan Pikit North Cotabato. Si Ahmad Gamaludin Baliwan. From General SK Pendaton, Maguindanao del Sur. Si Dara Oyaw, watching here at Metro Manila. Sembay Adam naman, good morning din. Sino pa? Si Ate Mo. Magandang umaga po sa inyo mga idol. Pa-shoutout lang po ang aking pa-shout lang po kay Jongjong Cameros at Bapa Jing Cameros po. Ingat po kayo palagi po silang nakikinig sa inyo po sa pamamagitan ng radyo kasi wala po signal ang cellphone sa kanila sa Barangay Pagunayan, Amay, Manabilang, Lano del Sur. Uy, good morning. Ibig sabihin, loud and clear pa Loud and doon. clear, oh. LDS. Straight to the point. Si June Patches Quezon Emban ng Katuli, Sultan Kudarat. Si Mac Dolph ng Blang North Cotabato. Si Danny Labrador. Sali Abdul Karim. Si City Lipuas ng Kabakan SJ Barm sa may Barangay Tamped. Si Sultan Banjo Mampon Alhaj. Morning, sir. Ng Sultan Kudarat. Bay umukol sumid Timbang Waya. At si Wahida Akan Mamalapat. Good morning. Good morning. Straight to the point. Report to Terra, Jumanebs. Sige. Kaligtasan ng mamamahayag at responsabling pag-ulat sa halalan, pinagtitibay sa Bangsamoro. Sa detalye ng balita, Radyo Man, Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Idinaos kamakailan ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, katuwang ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, ang unang yugto ng oryentasyon para sa media hinggil sa Bangsamoro Peace Process, Bangsamoro Electoral Code at Media Safety sa Davao City. Nagtipon ang humigit kumulang 60 kalahok sa aktibidad, kabilang ang journalist, media practitioners, resource persons at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng inisyatibang ito na palakasin ang kamalayan at kakayahan ng mga mamamahayag upang maisulong ang ligtas, tumpak at conflict-sensitive reporting na malaking ambag sa pagsasagawa ng mapayapa, kapani-paniwala at inklusibong halalan sa rehiyon ng Bangsamoro ayon kay OPAPRO Communications and Public Affairs Services Director Darwin Wali Wee. The Bangsamoro first parliamentary election in the barn will complete political track. Kaya po ang panawagan ng Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. at Secretary Mary Seven Sarmiento is for this first parliamentary barn election must be peaceful, orderly, napaka-importante din, credible election. Samantala, inihayag ni PTFOMS Yusek Jose Torres Jr. na magpapakalat ang ahensya ng Quick Response Teams o QRTs sa pakikipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, at Commission on Elections o COMELEC upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag na magsasagawa ng coverage sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit na mapapalakas ang papel ng media sa pagtataguyod ng mapayapa, malinis, kapani-paniwala at inklusibong proseso ng halalan sa rehiyon ng Bangsamoro. We will be setting up quick reaction teams in partnership with the Armed Forces of the Philippines, with the COMELEC, Philippine National Police para ma-ensure na yung mga media na mag-cover doon sa BARM ay safe and will be able to get their stories and bring it out to the public. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Maraming salamat Radyo Man Daisy. Sana magiging maigpit itong sinasabing kaligtasan din ng mga mamamahayag. Lalo na ngayon, lalong
lumalapit na yung eleksyon. 2028 man yan o sa BARM election. Umiinit ang usaping politika. At kadalasan, naiipit yung media sa bangayan ng mga supporters. At syempre, nung po mga tumatakbo. Madalas, may mga pagkakataon na napapagkamalang yung mamamayag, supporter ng ito, supporter ng ganon. Sa atin naman, ginagawa lang natin, ginagampanan na natin kung ano yung tungkulin natin. Kaya nga media nasa gitna lang. Ayaw namin maging full kasi pag naging full kami, talaga masasabi ninyong pumapanig kami sa isang grupo. Oo. Kung ano lang yung ginawa, ano yung sinabi, ano yung nangyari, yun yung ating laman ng balita. Ako kasamang Sir Erwin na experience ko na rin yung ganun na kung saan dahil nga sa nirequest tayong i-cover itong pangyayari na ito and then nung na-publish na natin sa page natin, nabasa, na narinig nung kabilang kampo, pinagkamalan tayong bakit pinapasok ng media yung problema natin. So munti ka na rin tayo doon kasamang Sir Erwin, pero sa atin naman malinis yung konsensya natin na hindi porket cover yung iniimbita sa atin, agad-agad na tayong bumibira. Kumbaga, nagpa-publish. Pinag-iisipan din natin yan na maigi. And then, siyempre, dumadaan yan sa sinasabing pagsasala. Pinifilter pa bago yan siya ilalabas. Hindi man nangahulugan na porke yung isang reporter nag-cover ng event ng isang politiko, for instance. Straight to the point. Yun na yun. Hindi nangahulugan na siya align doon sa nasabing politician, for instance, or halimbawa. Yung task niya is i-cover yung event ng isang individual. Dahil yun naman ang mandato maghatid ng balita, information. Kaya doon sa mga magkakatunggali sa politika, kung may hidwaan kayo ng inyong mga katunggali sa larangan ng politika, spare nyo yung media. Dahil yung media, nag-cover lang yan. Naghatid lang ng balita. Hindi yan uma-align sa isang partido. We're talking about sa DXMY. I don't know, sa ibang organization. Ibang nagpapakilalang mga media. Dahil ngayon, ang daming nagpapakilala na mga media personality ho sila. Media man ho sila. Lalo na ngayon na nauso na yung social media. Kumbaga, ito na yung kadalasan. Hindi lang kadalasan, kundi ito na talaga yung majority na ginagamit. Kahit yung mga nagbebenta lang dyan sa mga gilid-gilid, kawa cellphone na rin. Media na. Pero pag sinabihan mo, sa DXMY, kami po sa DXMY mga kasama, we stand by the ethics ng professional journalism mga kasama. Okay? We stand by na kami ho ay media, ibig sabihin, balanse. Nasa gitna lang ho kami. Okay? Sige, report tayo. Dagdag na report tayo, Jumanad. Samantala ito naman kasamang Sir Erwin, robotic surgery sa CRMC. Ay, maganda to. Sinimulan ng ipatupad para sa iba't ibang operation. Maganda to. Oo. Dahil pag sinabing robotic, hindi na tao yung mag-opera. Robot na. Di makina na. Ayos Sa detalye ng Balita Radyo Man, Jules Di Mapalaw. DXMY. RMN Report. Formal nang sinimulan ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City ang pagsasagawa ng robotic surgery na isang makabagong pamamaraan sa operasyon na layuning mapahusay ang serbisyong medikal para sa mga pasyente. Sinabi sa DXMI ni Dr. Aljazir Angas ng minimally invasive surgery na nakatagda ng sumailalim sa iba't ibang operasyon ang ilang pasyente sa mga susunod na linggo sa nasabing paggamutan. Kabilang sa mga unang isasagawang robotic procedures ang pagtanggal ng gallbladder o apdo, hernia repair, gayon din
ang ilang operasyon para sa mga pasyenteng may kondisyon sa urology at gynecology. Tumulong din sa pagsisimula ng naturang programa ang technical team ng supplier ng robotic system mula sa India upang tiyakin ang maayos na pagsasagawa ng mga unang operasyon. Pinayuhan naman ng mga interesadong mag-avail ng serbisyo na magpakonsulta muna sa outpatient department at sa mga kaukulang espesyalista. Saka po sa mga kababayan natin na gusto mag-avail ng robotic surgery services, you can go to outpatient department. Pwede kayong pumunta sa Department of Surgery, Department of OB-GYN, Obstetrics and Gynecology, and also sa Urology Service. So today is milestone for the hospital and also for our regions, Barm and Region 12, because we will officially start our robotic surgery operation. So starting today, we will do actual cases na po. We have many patients lined up for the next few weeks. And a team from SSI Mantra, yung nag-supply po nitong robot natin, are here to assist us with our first few surgeons. We will do simple procedures first. So we will start with robotic cholecystectomies, or pagtanggal ng gallbladder or yung abdo. And then we will also do inguinal herniaplasties. We also have urologic cases lined up for the week and also gynecologic procedure. Dagdag pa ni Dr. Jazir na ito ay libre umano sa lahat ng mga pasyenteng nais na maka-avail bilang tulong na rin ng nasabing paggamutan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapala, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Congratulations sa CRMC. First of its kind sa CRMC mga kasama. Nagagamit na sila ng robot sa pag-oopera. Binabanggit Radyo Manebs, maliit lang yung sugat. No. Unlike yung sa usual na operasyon, talagang pag sinabi kasing opera, susugatan ka, medyo may kalakihan yan. At least nag-i-improve na rin dito sa atin sa CRMC. Of course. Kaya pala ang ginagawa ng karamihan sa yung mga kalapit natin mga lugar bayan kasama sa Erwin, dito talaga sila tumatakbo sa Cotabato City. Alam ba ninyo mga kasama na napakaswerte natin na pag dito tayo na hospital sa CRMC, dahil hindi gaano ipinagbabawal kasama sa Erwin yung pagbabantay, lalo na pagka-senior. Sa ibang mga lugar, especially yung mga striktong lugar, Davao City, bawal pag matanda, bawal talaga. Ng pasyente? Bawal talaga. Okay. So, kailangan mo talagang maghanap ng paraan para makabantay dun sa pasyente mo na hindi senior. Pag sinabi kasi senior Radyo Manebs, medyo critical din yan eh. Limitado rin. Hindi mo pwedeng, pag nagbabantay ka kasi, pag ikaw lang, 24 hours kang babantay sa pasyente mo. Kawawa naman si Lola, ang lolo at lola na 24 hours magbabantay na kayo ng pasyente. Pero dito kasi sa atin, pwede. Malakas pa kasi yung mga senior eh. Yes. Again congratulations CRMC. Sa robotic nila. Robotic surgery na gagawin. Ano yung una? Gallbladder, ano pa yung mga binanggit kayo? So, OB-GYN. Again, congratulations. Pero hindi naman din siguro sila yung magpapanag kasama sa Erwin. Dahil matigas yun. Operation lang eh. Operation lang. Kasi kung sila yung magpapanag, parang mag-opera lang. Pag something may bukol, yung robot na yung masina, mag-opera sa loob. Robotic lang eh. Siguro mas ma-enlighten tayo paano usually ginagawa yung robotic operation na yan. One of this day, maging bisita natin. Magandang para magkaroon ng ideya yung ating kababayan, ano ba yung usual na ginagawa pag robotic surgery? Sa mga napapanood na pelikula Radyo Manebs, di ba? May isa tumitingin sa camera, then may isa na nag-manipulate ng gadget para gumalaw. Diba? So, congrats again sa CRMC. Para ho dito sa panibagong upgrade, robotic surgery na. Alam mo ba na kung ikumpara sa ilang mga pribadong mga ospital, mas high-tech yung gamit na meron sa CRMC. Kahit yung mga private din naman hospital dito sa ating pagka-oras na talaga ng major operation, dyan na talaga nila dinadala yan dahil nandyan kompleto sila eh. Yun nga lang, dahil nga sa halos lahat, dyan yung takbuhan sa CRMC, may mga pagkakataon na hindi nakikita rin iba. Yung mga reklamo ng mga pasyente, kanina pa kami dito, ba't hindi pa kami naipasok sa ward? May mga ganung pagkakataon. Pag sa ER, ilang oras na kami sa ER, ba't hindi pa kami naililipat? Diba?
Matagal-tagal tayo nag-cover ng Hospital Radyo Manayop. Siguro kalahati ng ating broadcast career. Nasa hospital lang? Yan yung pagkagising sa umaga bago matulog sa gabi. Nasa Hospital na? RMC tayo, nagko-cover. Pag sa ER, may kanya-kanyang assessment yung bawat pasyente. Sino yung serious, less ang serious. Ganon yung assessment ng mga pasyente. Sa dami ng mga pasyente, at limitadong medical practitioner, kung sino yung may seryosong kondisyon, syempre, yun yung Unahin. nangangailangan ng kagyat na atensyon. And then susunod yung normal lang. Yung mga next sa kanya. Oo. Ganun ho yun. Yung tayo kasi pag pasok sa ospital, gusto na agad-agad. asikasuhin ka agad. Pinasok ko natin isang pampublikong paggamutan na ang dami hong mga pasyenteng mga mas nauna pa sa atin na kinikater nila. Ito, ibinabahagi natin yung ating karanasan nung kino-cover natin yan. Ganun yung ating mga nalaman sa mga prosesong ginagawa, paano nila kinikater yung bawat mga pasyenteng ipinapasok dyan sa pagkamutan. Again, ang ating pag-congratulate dyan sa pamunuan ng Cotabato Regional Medical Center. Yung kanilang Chief Dr. Ismael Dimaren. Sir, congratulations. Sige, dagdag pang reports mga kasama. Unang reunion naman ng BF Mobile Dawa. Naging makasaysayan sa detalye ng balita. Radyoman Maestro Rahim Bansao. DXMY. Tata RMN Report. Muli nga nagkita ang mga dating kasapi ng mobile dawa ng Bangsamoro Islamic Armed Forces Mujahideen sa kanilang unang reunion sa Kusyong Bid sa bayan ng Dato din Sinsuat matapos ang mahigit 3 dekadang nakalipas. Napagkahiwa-hiwalay, pinangunahan ito ni Haji Muhammad Tolangalan alias Commander Masta, Almendras Rinabor alias Commander Ustaz Muin at Ustaz Ibrahim Bansil. Ang pagbabalik tanaw sa kanilang karanasan sa ilalim ni Commander Jack Abbas, Commander Boy Hasim at nang yumaong Commander na si Commander Dato Tina Pindaton sa panahon ni Chairman Salamat Hasim. Naging emosyonal ang pagtitipon dahil sa marami sa kanilang dating mga kasamahan ang pumanaw na. Dumalo rin si Ustaz Tungko Darussalam Harun Bansao, Ustaz Bla, Commander Normi Ugalingan at iba pa. Sir, kita nung ambing kanuntungan sa kataon ng kausan ni Kuwan yun ni Sample at sa mito to kenurang kasa ng narimot at kumagod niya ko na nakabit truko lagun sa kuna nakatroko bisa kung sa kuna kakan mo 1993 bali lagun sa tuwa sari-sari pag sa tulang iwanin sa pagarungan pikit pigarabutan sa kasubuan o kamasal kita kasubuan o kamasal kita sebab sa natawantan niya bibyan o rasusa-rasa magtigin. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahib Bansao Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro. Magandang morning kay Sir Taha Enoch. Oy, sir, morning. Mas dapat maganda ang serbisyo ng public hospital kasi taxpayers money ang sweldo nila. Correct. Tama ho yan, sir. Straight to the point. Si Kagawad Romeo Fernandez Collado. Good morning Sir Erwin at Sir Ebs. Good morning din sa Rosa Reds 11. Salamat DXMY. Oy, paalala nga pala sa mga sumasali sa mga pagtitipon na. Bakit? Kung ayaw ho ninyong mapicturean, wag ho kayong sumali. Ang hirap naman ang sitwasyon namin. Kaya nga, no? Kasi kami, nagko-cover lang ho kami kung ano po yung mga nakikita namin dyan sa mga pagtitipon na yan. Siyempre, pinipicturean ho namin yan. Bahagi ng ating documentation ginagawa. Hirap naman yung i-post mo na and then, ayun, re-reklamo na nakuhanan. Bakit kami na-picturean? Kasalanan nyo yun, nandyan kayo eh. Hindi, ganito yun. Natawa nga tayo dahil yun nga, sabi natin kayo na part ng ating trabaho mag-cover sa mga kaganapan, mga event, ano? Maliban sa radyo kasi audio. Yung sa ating social media, video and the picture yung ating ginagamit doon.
Sa isang event for instance, rally for instance, part ng kinukuhang photo clip, ang tawag kasi ng photo clip. Ano yung situation sa isang event na ginagawa? So, kailangan mong i-picture out yun para mas maintindihan ng mga nagbabasa, ito pala yung nangyari. Oo. Mayroon silang dadalang mga placards. So, dapat part nung nakasulat sa placards, pipicturean. Oo. Para may proof na ito talaga yung sinasabi ng sigaw nila sa placards. So, picturean. So, part yan ng ating clips na nilagay, uploaded sa ating social media. Kaya bago kayo sumali dyan, bago kayo sumabak dyan, i-consider na ho ninyo sa inyo pa mga sarili na talagang mapipitikan kayo. Halos lahat naman kumukuha ng iba, nagpapaselfie pa nga kung ma-upload sa social media, bahala na kayo kung paano nyo. Parang ang labas ba, masama ang loob, bakit in-upload yung aming picture dyan? Oo, in the first place, yung pinuntahan po nyo, isang public event. Oo, di ba? Sa publiko humarap kayo, pangalandakan ninyo, kumbaga, sumali kayo sa isang public event. So, natawa nga tayo kahapon anyway, part lang yan. Part of the job. Pero dapat sana, pag-isipan ninyo ng 10 beses o kaya naman 100 beses. Kung kulang pa rin 100 beses, dagdagan pa ng 100 para magiging 2 bago kayo mag-decide. Siguro, kung ayaw nyo makilala kayo for next time around, magsuot ng, may mga nakita tayo ng kasombrero, nakamas. Nakamas. Pwede naman din yung ganun. Straight to the point. Sige, yung palang nais na paamindahan ni Senator Robin Hood Radjumanebs under Juvenile Justice and Welfare Act, maibaba sa age na 10 taong gulang yung criminal liability. Parang malabo yung kasamang Sir Erwin. Siya yung nagpapanukala nito Pero ako, alam mo naman natin na idol natin siya, pero kung ako tatanungin mo kasamang Sir Erwin, di ako dyan papayag. Ganun. Dahil nakakalungkot, tulad nga nung nabanggit ko sa iyo kasamang Sir Erwin kanina, ang batas natin sa Pilipinas ang daming butas. Kaya mahirap po dahil mabubutasan nun talaga kung sino man yung tatamaan ng nasabing kaso na yan. Dahil hindi tayo pabor dyan. Siguro, yun lang ang pinakamaganda doon, pwedeng may kulong ang isang minoridad pag nakagawa ng kahindik-hindik o kaya naman karumal-dumal na krimen. Yun nga. Kanya, kung namaril, for instance, sa kanyang panukala, kung yung namaril 10 taong gulang, pwede nang ikulong. Yun yung kanyang panukala. Pero dapat kasamang Sir Erwin, specific niya na dapat. Most likely. Kasi kung sasabing in general 10 years old, talagang maraming matatamaan dyan. Most likely may mga iba pa mga mas malalim na, yung ibang mga laman, may do's and don'ts dito sa mas pinababa panukala niya na Juvenile Justice and Welfare Act, mga kasama. Tulad na lamang nung nangyari din ng quorum. Yun, sinasabing na may butas yun. Dahil alam natin na 1987 Constitution yung ginagamit ng Republika ng Pilipinas. Ganun. Pero pag may mga nangyayaring mga ganito, mga pagtatalo, binabalikan yung mga dating mga konstitusyon. So doon sila kumukuha ng guide na kung saan maaring i-apply sa 1987 Constitution. Parang Abang versus Kabilbigan. Yes. So, ang ano dyan kasamang Sir Erwin, yun yung sinasabi natin na hindi pala gaanong naluto na maayos itong mga batas na ito dahil laging may butas. Lahat naman ng bagay. Sabi ko natin kanina, walang such thing as perfect. Wag naman sanang ibendalo. Yung perfecto lang ang Panginoon. Yung mga tao, ginawa ng tao, walang perfecto. Depende na lang kung paano yan gagawin ng isang tao para sabihin niyang perfect yung aking. Okay? Si Albert Erese. Good morning, DXMI. Si Faida Mabang Sukor ng Team Faida always nanonood po. Sino pa ba? Okay na ito sila. Si Saida Mamayog ng Matagabong Ampatuan LDS, Maguindanao del Sur. Si Rolly Luntayaw at si Rohana yung Mustafa Malik. Morning. Ano na?
Straight. Paalam na ho kami sa kalan po ng mga partners natin sa Master Control ngayong morning. Chief Alvin Casilion sa Digital, Ginoong Ricardo Madambak Jr. at coordinator Radyoman Maestro Rahib Bansao. Kami yung nakasama, Radyoman Aib Sabang At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.